Praise God. Good morning po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, isa sa mga pinaka-importante na hindi makalimutan ng isang magulang para sa kanyang mga anak ay yung kung anong bagay, anong klase yung pwede niyang ipamana sa kanyang mga anak. Kasi po ito yung reality eh. Sa ayaw at sa gusto mo, meron kang ipamamana sa mga anak mo eh. Totoo po ba yun? Sa ayaw at sa gusto mo, meron kang ipamamana sa kanila. Ang tanong lang, yung bang ipamamana mo, mapapabuti ba sila o mapapasama? Ang tanong lang, yung bang maipapamana mo, matutulungan ba sila o mapapasama sila? Yung bang ipapamana mo, bubuin ba sila o sisirain sila? Pansinin nyo, ang sabi sa Proverbs chapter 13, verse 22, a good man leaves an inheritance to his children's child or children, but sinner's wealth is restored up for the righteous. Ano ibig sabihin nito? Although sa buhay, pansinin niyo po, dito sa buhay na ito, hindi naman talaga guaranteed at automatic yung material wealth kahit pa ikaw ay godly at morally inclined. Totoo po ba yan? Kahit naman na napaka-buti mong tao, napaka-matapat mo sa paglilingkod mo, pero hindi naman automatic yon, hindi naman guarantee yon na merong kagad earthly wealth na mararanasan ng isang tao. Ano ibig sabihin nito? Yung mga gaya nitong kawikaan ay hindi po deklarasyon, kundi ito ay general statement of common sense. Ano ibig sabihin nito? Common sense na yung righteous at evil lifestyle, meron siyang magkaibang outcome. Na ibig sabihin, yung yumaman o nagkaroon ng kabuhayan sa maayos na paraan, merong malaking chance na yung yaman na yon maipapamana pa sa kanyang mga anak. Pero, yung yumaman o nagkaroon ng kabuhayan sa masamang paraan, mawawala din ito at magiging kahihiyan pa ito sa halip maging pagpapala, nagiging kaparusahan pa ito sa mga anak. So, yun yung ibig sabihin nun. So, yung ganitong mga klaseng kawikaan, this is not a declaration. Instead, it is a general statement of common sense. So, kaya nga ganun ka-importante na bilang mga magulang, sigurado ka dapat sa ipamamana mo sa mga anak mo. Sino po rito mga magulang? At yung gustong maging magulang, someday, alam mo, magkakaroon ka ng pamilya, magkakaroon ka ng mga anak. Napaka-importante na yung ipapamana natin sa kanila, sigurado tayo, mapapabuti ba sila o mapapasama sila, matutulungan ba sila o mahihirapan sila, bubuin ba sila o sisirain ba sila ng ipapamana mo sa kanila. Pero, bago yon, importante na maunawaan muna natin, ano ba ang pamana based on biblical principles. Alam niyo po, importante din na maunawaan muna natin ano ba ibig sabihin ng inheritance pagdating doon sa biblical principles. Alam niyo po, unang-una, inheritance should never be a matter of guilt or obligation, but an act of love and appreciation to children. Sino po naniniwala? Ang pagpamamana sa anak, hindi dapat ito nakabase sa prinsipyo ng guilt o nung tinatawag nating obligation. Meaning, magpapamana ka hindi dahil nagigilty ka, magpapamana ka hindi dahil obligado ka, kung hindi magpapamana ka dahil mahal mo yung anak mo. Sino po naniniwala? Dapat iyon yung motivation natin bilang mga magulang. Na kaya tayo magpapamana dahil mahal natin yung anak natin. And at the same time, ina-appreciate natin yung anak na binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, kung meron man dapat motivation ng isang tao, lalo na isang magulang, bakit mo pamamanahan ng anak mo? Tandaan niyo po, by the way, ang pamana, hindi lamang po ito yung mga tangible, kundi meron din namang mga pamana na intangible. Ibig sabihin, yung nahahawakan o yung mga hindi nahahawakan. So, maraming bagay. So, tandaan niyo po, again, ang pagpapamana natin, dapat ang motivation natin, pagmamahal sa anak natin. Ang motivation natin, pag-appreciate sa anak na ibinigay sa atin ng Panginoon. What does it mean? Una, mabuti ang magplano para sa future ng mga anak
pero wag ubusin yung para sa future mo, lalo na sa pagtanda mo. Sa mga magulang po, sa mga nagkakaedad na, maganda na magplano para sa mga anak, pero tandaan nyo po, hindi mo dapat uubusin ang lahat, lalo na yung para sa pagtanda mo. Kasi tandaan nyo po, magkakapamilya mga anak mo eh. Magkakaroon niya ng mga sariling governance sa kanilang pamilya at hindi mo pwedeng iasa sa mga anak ang pagtanda mo. So alam niyo po, again, mabuti namang naihahanda natin o meron tayong inahanda sa future ng ating mga anak, pero hindi dapat kinakalimutan yung para sa pagtanda ng isang tao. Alam niyo po, mabuti naman na maiparanas mo yung maayos na buhay sa mga anak mo, but not to the extent na hindi mo na alam kung paano pa i-enjoy ang buhay. Dapat balanse lagi. Naghahanda ka para sa mga anak mo, sa future nila, inihahanda mo yung magandang kinabukasan nila, pero huwag mong kalilimutan kung paano pa rin naman i-enjoy ang buhay. Alam niyo po, hindi ko mo magulang ka, nawawalan ka na ng karapatan na i-enjoy ang buhay. No, okay lang yon. Naghahanda ka para sa mga anak mo, pero at the same time, ini-enjoy mo pa rin naman ang buhay mo. Kasi nga, kung pababayaan mo lang ang sarili mo along the process ng kagustuhan mo makapagpamana sa mga anak mo, yung probability na maging burden ka sa kanila in the future, napakalaki. Pag pinabayaan mo ang sarili mo. Pero kung gagawin mo lang siya out of love, walang pressure, walang stress. Kung gagawin mo lang siya out of appreciation sa ibinigay ng Diyos na mga anak sa iyo, walang bigat, walang paninisi habang ginagawa mo ito. Kasi nga, tandaan niyo po, kung may pinakamalungkot na eksena sa pagtayo bilang magulang, yung gumagawa ka nga, pero nabibigatan ka sa kalooban mo. Yung gumagawa ka nga, pero sinusumbat mo naman sa mga anak mo. At kung meron mang pinakamalungkot na eksena sa pagtayo bilang magulang, yung gumagawa ka nga, pero parang napipilitan ka lang. Kaya nga dapat, laging out of love, out of appreciation, ang ginagawa mo para sa mga anak mo. Lalo na dun sa mga pagpaplano mo para sa kanilang future. So, binabalanse, naghahanda ka para sa kanila, at the same time, para din naman sa sarili mo, sa pagtanda mo. Ikalawa, mas masaya mong iiwan anumang ipamamana mo kung ito'y bunga ng pagmamahal at pag-appreciate sa mga anak. Alam niyo po, ang gaan sa puso na iwan anumang ipapamana mo kung ito'y ginawa mo out of love and appreciation sa anak na binigay sa iyo ng Diyos. By the way, gusto ko lang pong tanongin yung mga magulang na naririto, sino masaya sa mga ibinigay na anak sa iyo ng Diyos? Although, wala naman perpektong anak, wala rin naman perpektong magulang, pero alam niyo po, para doon sa ikagagaan ng loob mo bilang magulang, dapat matuto tayong i-appreciate yung binigay ng Diyos na anak sa atin. Maaaring hindi iyan yung parang ideal na anak para sa iyo, pero alam ng Diyos ang pinakamabuti na ibibigay niyang anak para sa iyo. Alam niyo po, ang daling bitawan anumang ipamamana mo kung ito ay out of love and out of appreciation. Ang saya sa pakiramdam, anuman yung ipamamana mo sa mga anak mo, kung ito'y ginawa mo out of love and out of appreciation. Mahihirapan kang iwan anumang dapat mo nang iwan sa mga anak mo kung hindi rin lang pag-ibig at pagpapahalaga ang dahilan bakit mo iiwan sa kanila yung mga pamana na yan. Mahihirapan kang bitawan anumang dapat mo nang bitawan sa mga anak mo kapag ka hindi rin lang ang dahilan ay pag-ibig at pag-appreciate sa kanila. At mahihirapan kang ipaubaya, dapat mo nang ipaubaya sa mga anak mo kung hindi rin lang ang motivation mo ay pag-ibig at pagpapahalaga. So, ganun ka-importante na dapat malinaw sa isang magulang na ang pagpapamana ay hindi dapat bunga ng guilt or obligation. So, hindi ka gagawa dahil obligado ka. Hindi ka magpapamana dahil nagigilty ka. No. Magpapamana ka
Gagawa ka para sa mga anak mo, ipiprepare mo yung future nila simply because mahal mo sila at ina-appreciate mo ang buhay nila bilang mga anak mo. Ikalawa, ano ba ibig sabihin ng inheritance according to biblical principles? Inheritance should develop their strong values and character formation. Ang pamana ayon sa prinsipyo ng Biblia ay dapat bubuo sa matibay na values at maayos na character ng isang anak. Sino po naniniwala? Napaka-importante na yung character development, yung values development ng isang tao, dapat hindi na ise-set aside. Alam niyo po, walang kwenta yung anumang talino mo eh. Pero parang anak ka ni Satanas eh. Di ba? Walang kwenta yung mga dami mong certificate, ang dami mong mga medalya, pero pagdating doon sa karakter, bagsak ka eh. Alam niyo po, ang pamana ayon sa biblical principles, dapat nagdi-develop ito ng character, ng values formation ng isang tao, ng isang anak, nagpapatibay ng values ng anak sa buhay, nagpapaganda ng character ng isang anak sa buhay, at nagpapaganda ng pagkatao ng isang anak. Kasi nga, kung ang isang pamana sa halip patibayin ng values ng isang anak, nawawala yung values niya, nawawala ng kwenta yung pamana na yun eh. Kung ang isang pamana sa halip pagandahin ng character ng isang anak, sumagwa pa yung character niya, nawawala ng kwenta yung pamana na yon. Now, ang tanong, paano ba mapapalalim sa values at mapapaganda ang character ng isang anak sa pamamagitan ng pamana ng isang anak, ng isang magulang? Una, sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng pagmamahal at pagtanggap mula sa mga anak. Sino po naniniwala? Bilang magulang, hindi mo mapapalalim ang values, ang character ng iyong anak in the absence of love. Hindi mo pwedeng matulungan ang anak mo na ma-develop yung kanyang character, yung kanyang values nang hindi niya nararamdaman yung pagmamahal sa iyo. Alam niyo po, bilang magulang, hindi mo mapapaganda character ng anak mo in the absence of acceptance. Sino po rito? Maraming mga pagkakataon, parang minsan, natanong mo ang Panginoon, bakit ganun ang anak mo? Kami lang po ba ang minsan nagtatanong sa Panginoon, bakit ganun ang treatment ng anak namin sa amin? Sino rito, naramdaman na yon? At minsan natanong na ang Panginoon, bakit ganun yung anak niya? Alam niyo po, again, hindi natin pwedeng mapaganda karakter ng anak natin in the absence of acceptance. What's the point? Paano nila matutunan yung values regarding sa pagpamahal kung mabibigo kang iparamdam yung pagmamahal sa kanila? Paano nila matututunan yung values regarding sa pagkalinga kung mabibigo kang iparamdam yung pagkalinga sa kanila? At paano nila matututunan yung values regarding sa pagpapahalaga kung mabibigo kang iparamdam ang pagpapahalaga sa kanila? Alam niyo po, para matutunan ng mga anak natin yung values regarding doon sa pagmamahal, pagpapahalaga, pagkalinga, dapat maiparamdam mo muna sa kanila yon bilang magulang. Kasi pag nabigo tayong iparamdam sa kanila yon, hindi nila matututunan yon sa buhay nila. Kasi nga, sa halip yun ang matutunan nila, mapupuno sila ng hinanakit, ng hatred, ng tampo sa puso nila. Kasi nga, kung meron mang unang-unang tao na dapat nagpaparamdam ng pagmamahal at pagtanggap sa anak, magulang yon. Bago nila hanapin yung pagmamahal at pagtanggap sa ibang tao, dapat ikaw munang magulang ang nagpaparamdam nun sa kanila. Ikaw muna yung unang-unang nagbibigay nito sa kanila. Alam niyo po, ikalawa, sa pamamagitan ng maayos na pagtanaw sa mga karanasan sa buhay. Sino po naniniwala? Despite ng hindi kagaanang pangyayari sa buhay, bilang magulang, pwede mo pa rin ipatanaw sa kanila na maganda pa rin naman ang buhay. Totoo ba yan? Bilang magulang, despite ng hindi
kainamang pangyayari sa buhay, pwede mo pa rin ipatanaw sa mga anak mo na maganda pa rin naman ang buhay. At despite na hindi kasiyahang pangyayari sa buhay, bilang magulang, pwede mo pa rin ipatanaw sa kanila na maganda pa rin naman ang buhay. What's the point? Pag nabigo kang ipatanaw sa mga anak mo ang ganda ng buhay, sa gitna ng mga mabibigat na sitwasyon, malaki ang possibility kahit magaana ang sitwasyon nila, hindi pa rin nila ma-appreciate ang ganda ng buhay. Pag nabigo kang ipatanaw sa mga anak mo ang ganda ng buhay sa gitna ng hindi maayos na sitwasyon, kahit maayos na ang sitwasyon nila, hindi pa rin nila ma-appreciate ang ganda ng buhay. At pag nabigo kang ipatanaw sa kanila ang ganda ng buhay sa gitna ng mga malulungkot na pangyayari sa kanilang buhay, kahit masaya na ang sitwasyon nila, hindi pa rin nila ma-appreciate ang ganda ng buhay. Ganon kaimportante na dapat malinaw sa bawat isa na ang prinsipyo ng Panginoon pagdating sa pagmamana, dapat nagdi-develop ito ng character, nagdi-develop ito ng pagkatao, yung values formation ng isang anak. Ikatlo, inheritance should become a gift of honor and support given by parent to their children. Sino po naniniwala? Anumang pamana mula sa magulang, dapat regalong hatid nito ay karangalan sa mga anak. Kapag ka nagpapamana tayo, dapat ang dinadala nito sa ating mga anak, karangalan. Dapat ang dinadala nito sa ating mga anak, seguridad o yung security sa buhay nila in the future. What does it mean? Una, anumang pamana dapat simbolo ng maayos na status ng pamilya na dadalhin ng mga anak mo. Dapat malinaw sa atin yon. Alam niyo po, kung sino ang mga magulang, sino po naniniwala? Kung sino ang mga magulang, madalas kinukonekta ito ng mga tao kung sino yung kanilang mga anak. Totoo ba yan? Kung sino yung mga magulang, madalas kinukonekta ito kung sino yung kanilang anak. At kung ano ang magulang, madalas yung mga tao, kinukonekta to kung ano yung kanilang mga anak. Totoo po ba? Madalas naririnig natin yung mga salita na kung saan nagpapakita ng status symbol siya ng nakaraan, sa kasalukuyan at sa inaharap na buhay ng kanyang mga anak. Whether you like it or not, as a parent, hindi mo pwedeng tanggalin sa mundo na gawin kang status symbol yung nakaraan mo, yung kasalukuyan mo at yung hinaharap mo para sa buhay ng mga anak mo. Kaya nga madalas nakakarinig tayo na kaya pala ganun yan dahil ganun yung tatay niyan o yung nanay niyan. Kaya nga madalas tayong nakakarinig na ano pa ba aasahan mo, ganyan ang mga magulang niyan. It was a natural tendency ng tao na gawing status symbol ng isang anak kung ano at sino ang kanyang mga magulang. Kaya nga dapat malinaw sa iyo na anumang ginagawa mo bilang magulang, ang reflection nito makakarating hanggang sa mga anak mo. Hindi lang sa iyo. Gagawin kang status symbol ng mga tao para sa kung sino at ano ang mga anak mo. Kaya nga dapat sa mga magulang, iniingatan din natin yung pagkatao natin. Kasi nga, kahit yung mga anak natin, maaapektuhan eh. Dapat iniingatan din natin yung ating character, yung ating personality, nang sa ganon, hindi mabahiran yung ating mga anak. Kasi ang mga tao, mababaw ang kanilang pagsukat sa pagkatao ng isang tao. So kahit wala naman silang kinalaman sa ginawa ng magulang, pilit ikukonekta ito ng mga tao. So, again, napaka-importante na maging malinaw sa atin na bilang magulang, sa ayaw at sa gusto mo, gagamitin kang status symbol ng mga anak mo. Ikalawa, anumang pamana dapat simbolo ng kasiguraduhan sa hinaharap na buhay ng mga anak. Sino po naniniwala? Dapat ang pamana, hindi lang simbolo ng maayos o status ng maayos na pamilya,
Dapat sumisimbolo din siya ng kasiguraduhan o assurance ng kaginhawahan ng mga anak. Ano ibig sabihin nito? Sa ancient Israel, dahil ang lupa po ay binigay ng Panginoon, Diyos mismo ang nagbigay sa mga pamilya, they were not allowed to sell it permanently. Isa sa kanilang batas sa panahon ng sa panahon nila Moses, bawal ipagbili permanently yung kanilang mga lupa. Kasi nga bigay ito ng Diyos sa kanila eh. Now, kung ito ay naibenta naman ayon doon sa kanilang kautusan, ito ay kinakailangang ibalik doon sa tinatawag na Jubilee year. Sa kanilang after 50 years in Jewish tradition. Sa tradition ng mga Israelita, after 50 years, kahit naibenta mo na yung lupa mo, dapat ibalik mo yan sa totoong may-ari. So, Leviticus 25:23 to 28, yun yung kautusan sa kanila. Ano dahilan ito? For primary reason, at iyon ay para sa provision ng mga susunod pang henerasyon ng pamilya. Kaya yun naging kautusan ng Panginoon para sa kanila, para doon sa provision ng mga susunod pang generation sa kanila. So the same concept ng dahilan ng Diyos, dapat kung may ipapamana ka sa mga anak mo, yung security nito, para ito sa security nila, para sa assurance ng kanilang future. Hindi pwedeng ang ipamamana mo sa mga anak mo, puro utang. Kawawa mga anak. Ang ipamamana mo sa mga anak mo, kawalan ng kasiguraduhan sa kanilang hinaharap. Alam niyo po, kaya nga, dapat kahit nga buhay ka pa lang, pinaghahandaan mo na kung paano ka mamamatay eh. Totoo ba yan? Sino rito gusto nang mamatay? Sino rito gusto niya pag namatay, hindi mo problema mga anak niya? Dapat ngayon pa lang, nakahanda na yung ataol mo eh. Totoo ba yan? Dapat ngayon pa lang sinusukat mo na. Pupunta ka na kung saan. Kung ikaw ay merong, by the way, sino rito yung merong St. Peter plan? Mga funeral plan. Dapat ngayon pa lang, alam mo na iyon yung reality ng buhay. Isang araw, aalis ka dito. Hindi pwedeng pag namatay ka, ibabalot ka na lang sa banig ng mga anak mo. Hindi. Mamumroblema mga anak mo. At dapat, hindi lang yun, dapat alam mo na rin kung saan ka ilalagay. Hindi naman pwedeng ihahagis ka lang sa ilog ng mga anak mo. Alam niyo po, huwag nating pamanahan ng bigat yung mga anak natin. Huwag nating pamanahan ng problema, huwag nating pamanahan ng utang yung mga anak natin. Now, matapos nating maunawaan yung prinsipyo ng Biblia, when it comes on inheritance, ang tanong, what are the specific inheritance should parents leave to their children, both tangible and intangible? Alam niyo po, ano yung mga dapat natin talagang specific na ipamana sa kanila? Una, the inheritance of order within family. 1 King chapter 1 verse 20, makikita natin dito yung prinsipyo na yan. Sino po aminado? May mga anak na hindi nagkakasundo. Totoo ba? Mga bata pa nga lang, makikita mo parang mga boksingero na yung mga anak mo eh. Napansin niyo yan? Totoo ba sa mga magkakapatid, hindi lahat ng panahon magkakasundo ang magkakapatid. Sino rito yung nagkakagalit yung mga anak? Minsan hindi nagkakasundo. Alam niyo po, kung meron man tayong isang unang-unang dapat na ipamana sa ating mga anak, the inheritance of order within family. Alam niyo po, yung kaayusan, hindi lang yung kasalukuyan, kaayusan sa pamilya, ang responsibilidad ng magulang, maging yung panahong wala na siya. Dapat malinaw sa'yo, responsibilidad mo to na pag iniwan mo sila, make sure maayos sila. Yung order within family, dapat maayos. Pansinin nyo, sa 1 King, sabi dito sa verse 20, chapter 1, verse 20, "And now, my Lord the King, the eyes of all Israel are on you to tell them who shall sit on the throne of my Lord the King after him."
Ang context po nito, si Bathsheba, na asawa na ni David during that time, ay napatakbo kay Haring David at ibinalita na yung isa sa mga anak niya na si Adoniah ay nagke-claim na siya na yung susunod na hari at magmamana ng trono. So that time, medyo may kahinaan na at may katandaan na si Haring David at ito yung sinamantala nung isa niyang anak na si Adoniah para iproklama ang sarili niya without his father's consent. So, walang pahintulot, hindi pinapayagan ni David, wala sa kaalaman ni David, pinoproklama ni Adoniah na siya na yung maghahari at susunod na hari o doon sa magmamana sa trono ni King David. So si Bathsheba, napatakbo siya kay David para ibalita ang kaganapan. Kasi nga, malaki ang magiging epekto nito sa buhay nilang mag-ina, ni Bathsheba at ni Solomon. So yung kaganapang ito, nagpakita ng dalawang mahalagang bagay. Una, yung pananatili ng authority ni David despite nung kahinaan niya ng kanyang katandaan. As God anointed king, nananatili yung kanyang authority. Despite na siya ay matanda na. Pero yung anointing ng Panginoon as king ng Israel, nandoon pa rin. And at the same time, yung mga tao, nag-iintay lang kung sino ang pipiliin niya. Ano pinapakita nito? Una, bilang magulang, ikaw ang itinalaga ng Diyos na may authority para panatiliin ang kaayusan sa iyong pamilya. Sino po naniniwala? Bilang magulang, ikaw yung itinalaga ng Diyos para panatiliin ang authority sa iyong pamilya. Walang ibang itinalaga ang Diyos. Now, kung ang isa sa mga magulang nagwala at nawala sa tahanan, yung isang naiwan, dapat siya yung tumayo. Whether you are a father or a mother, dapat tumayo ka para sa kaayusan ng pamilya nyo. So hindi pwedeng nawala lang yung tatay, tuloy-tuloy nang masisira ang kaayusan sa pamilya. No, siya lang ang nawala, pero kung nandiyan pa yung mga anak at yung kanyang asawa, pwedeng panatiliin ang kaayusan sa loob ng pamilya. So, dito, tandaan nyo po, tayo yung itinatalaga ng Diyos, tayo yung binigyan ng authority para panatiliin ang kaayusan sa ating pamilya. Alam niyo po, pag hindi natayuan ng magulang yung authority na yon, malaki ang gulo at kalituhan na dadali nito sa loob ng pamilya. Hindi mo pwedeng iasa sa iba ang kaayusan ng pamilya mo. Lalo na sa isang ama, hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo na nanay ng mga anak mo na ayusin mo yung mga anak mo. No. Ikaw ang tatay, ikaw ang head of the family, dapat ikaw ang nag-aayos ng mga anak mo. Ngayon, kung wala ka sa ayos, hindi ka pwedeng mag-ayos ng pamilya. Tandaan niyo po, sa mga tatay na nawawala sa ayos, sa mga tatay na sila pa yung naliligaw ng landas, nawawalan ka ng authority, moral authority para ayusin ang mga anak mo. So kaya ang nanay dapat sinasalo yung moral authority na yon para ayusin yung mga anak. Kasi nga, wala na yun eh. Hindi naman ibibigay o pananatiliin ng Diyos ang anumang authority, especially moral authority sa isang ama na wala namang moralidad. So wala sa ayos. So, yung nanay, dapat i-assume mo yung authority na yon. Alam niyo po, sino naniniwala na bilang magulang, you lose your moral authority pag hindi mo nagampanan ng tama ang responsibilidad mo sa iyong mga anak. You lose your moral authority pag sa halip tayuan, pinapasa mo responsibilidad mo sa iba. And you lose your moral authority pag sa halip kaayusan, kaguluhan sa pamilya, ang dinadala mo sa pamilya mo. Kaya nga, when God entrusted that authority, kahit ano pa maging sitwasyon mo, ang expectation ng Diyos, tatayuan mo ang authority na yan sa pamilya mo. Para nang sa ganon, kahit wala ka na, hindi nag-aaway-away yung mga anak mo kung papaano hahatiin yung mga pamamana mo, kung meron man. Kaya nagkakagulo yung mga anak na naiiwan kasi hindi mo na inayos
hindi mo na binigyan ng order ng magulang bago sila namatay. So dapat, ang magulang malinaw sa kanya, kasama sa mga dapat ipamana mo, order within your family. Ikalawa, bilang magulang, tungkulin mo na magpamana ng maayos na sistema sa iiwan mong pamilya. Ano ibig sabihin nito na sistema? By the way, sino po naniniwala? Importante na pag nawala ka, malinaw kung sino yung magli-lead sa pamilya. Totoo po ba yan? Malinaw yan na kahit na dalawa lang yung anak mo, importante kung sino sa kanila yung magli-lead after na mawala kayo. Alam niyo po, paano na yung mga maiiwang yaman, kung may maiiwan man, paano i-handle yung mga struggles ng pamilya. Sa case ni David, meron naman siyang nais ng italaga at iyon nga ay si Solomon. Ang problema, si Solomon, sinabi lang niya to kay Batseba at doon sa isang malapit sa kanyang tagapayo niya. So iyon ang problema. Hindi niya to nasabi bilang hari sa kabuuan ng pamilya niya at ng kaharian, ng leadership o ng council ng kanyang kaharian. So iyon ang nagdala ng malaking problema at kalituhan. So, ano ibig sabihin nito? Ano tinuturo nito? Sa mga magulang po at magiging magulang, be honest, be open, and be on time sa lahat ng mahalagang usapin sa pamilya mo. Huwag yung hinahabol mo na hininga mo at saka mo pahahati-hatiin yung iiwan mo. Huwag yung hinahabol mo na yung hininga mo at saka mo pa sasabihin na kung sino yung magli-lead sa pamilya after na mawala ka. No. Dapat maging open, maging honest, maging on time sa iyong mga anak when it comes dun sa mga iiwan mo. Ikalawa, ano ba yung mga specific inheritance na dapat iniiwan ng magulang? The inheritance of both story of struggles and victory. Sino po naniniwala? Kung meron mang dapat ipamana ang mga magulang sa kanyang mga anak, yung kwento kung paano pinatatag, kung paano pinagtagumpay ng Diyos ang buhay ng mga magulang niya. Sino po rito? May kwento ng pagpapatatag ng Diyos sa kanya. May kwento ng pagtawid ng Panginoon sa mga pinagdaanan niya. Alam niyo po, dapat ito yung isa sa mga pinamamana natin sa mga anak natin. Dapat alam nila kung papaano kayo itinawid ng Diyos, kung papaano kayo pinatatag ng Diyos sa inyong journey. Pansinin niyo sa Exodus chapter 12, 25 to 27, inutusan ni Moses yung mga Israelites para sa future observance ng tinatawag na Passover, lalo na pagpasok nila doon sa Promised Land. Ang sabi niya, when you come to the land that the Lord will give you, as He has promised, you shall keep the service, and when your children say to you, what do you mean by this service? You shall say, it is sacrifice of the Lord Passover, for He passed over the houses of the people of Israel in Egypt when you struck the Egyptians, but spared out houses, and the people bowed their heads and worship. Ano tinuturo nito? Una, always tell your children how God remember you in the midst of your struggle. Huwag niyong inililihim sa mga anak niyo yung mga naging struggle niyo sa buhay. Dapat alam nila yon. Dapat alam ng mga anak yung mga problema na dinaanan mo sa buhay. Yung kakapusan, huwag laging ipakita sa mga anak na ayos ang buhay. Kung dumadaan na kayo doon sa hirap ng buhay, sa kakapusan, dapat alam din nila yon. Alam niyo po, sino naniniwala? Importante na laging sinasabi sa mga anak kung papaano kayo inalala ng Diyos sa gitna ng matinding pagsubok sa buhay. Importante na laging sinasabi sa mga anak kung papaano kayo itinawid ng Diyos sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay. For what reason? Para sa panahon kung sila naman, yung dumadaan doon sa mga mabibigat na pagsubok ng buhay, alam nila na may Diyos na aalala sa kanila.
Para kung sila naman yung dumadaan doon sa mabibigat na pagsubok ng buhay, alam nila na may Diyos na magtatawid din sa kanila. Iyon yung dahilan bakit kailangan alam ng mga anak yung mga struggles natin sa buhay at kung papaano tayo itinawid ng Diyos dito. Kung papaano tayo pinagtagumpay dito ng Diyos. Ikalawa, always tell your children that gratefulness is an essential element of victory. Sino po naniniwala? Walang mapagpasalamat sa Diyos ang hindi pinagtagumpay ng Diyos sa buhay. Totoo ba yan? Yung kahit na simpleng bagay na ipagpapasalamat mo sa Diyos, makikita mo unti-unti yung mga malalaking bagay sa buhay mo, pinagtatagumpayan mo na. Alam niyo po, walang mapagpasalamat sa Diyos ang nanatiling bigo. At the same time, lahat ng taong hindi nakalimot sa Diyos, hindi rin nakakalimutan ng Diyos. The more na kinikilala mo kakayanan ng Diyos sa buhay mo, the more na mamamangha ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pansinin nyo sa last part ng verse 27, ang sabi doon, and the people bowed their heads. Bowing their heads signifies ng malalim na pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa kanila. Bakit sila yumuyuko? Kasi ang ibig sabihin nito, nagpapasalamat sila ng sobra-sobra sa Diyos sa ginawa ng Diyos sa kanila. What's the point? Kung gusto mo ng tuloy-tuloy na tagumpay para sa mga anak mo, ipamana mo sa kanila ang tuloy-tuloy na pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Kung gusto mo ng tuloy-tuloy na deliverance ng Diyos para sa mga anak mo, ipamana mo sa kanila ang tuloy-tuloy na pagkilala sa kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay. At ikatlo, the inheritance of being a good steward of faithful to God and family through selflessness. Sino po naniniwala? Isa pa sa mga dapat pinapamana sa anak, yung katapatan sa Diyos at sa pamilyang ibinigay ng Diyos sa Kanya. Totoo po ba yan? Dapat na marunong tayong magpamana ng katapatan sa Diyos at doon sa pamilya na binigay ng Diyos sa atin. Ano ibig sabihin nito? Pansinin nyo, on this chapter, Genesis 49, ipinakita kung gaano naging tapat ang Diyos sa lahi ng Israel despite na may ibang mga tribes na hindi naman naging tapat sa Panginoon. And one thing so interesting, yung na-single out si Judah kung saan yung royal line ay dadaloy sa kanya. Ibig sabihin, yung lahi ni David dito nang galing sa tribo o sa tribes ni Judah. At yung lahi kung saan nagmula ang ating Panginoon. Pero, again, ang interesting dito, si Judah ba yung panganay? No. Siya ba yung pangalawa? Hindi rin. Bakit nangyari yon? Bakit kay Judah o sa tribe ni Judah nagsimula si David at ng ating Panginoong Jesus, ang royal line, samantalang meron pang mas mga nakakatanda sa kanya na dapat doon nagmula ang lahi ng Panginoon o ni David. Nauna pa sa kanya yung tribes ni Ruben, ni Simeon, ni Levi, pero bakit sa kanya hinayaan ng Diyos na dumaloy yung royal line? Alam niyo po, una, because of their immoral behaviors and violent acts, hindi hinayaan ng Diyos na sa kanila manggaling ang lahi ni David at ng Panginoon. Ikalawa, si Judah, nang ma-encounter na nila si Joseph, sino po nakakatanda dito sa kwento na to? Nung nandoon sila sa Egypt, nung ma-encounter nila si Joseph, hindi pa nila kilala o nakikilala na ito nga yung kanilang kapatid. Pinaiiwan ni Joseph, yung bunso nilang kapatid, si Benjamin. Ano ginawa ni Judah? Ang sabi niya, ako na lang po ang maiiwan dahil baka ikamatay ng aming ama kung hindi makabalik yung aming kapatid. So selflessly, ibinigay ni Judah yung kanyang sarili para sa kanyang kapatid. Ipinakita ni Judah ang pagmamalasakit, pagmamahal sa kanilang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Ano tinuturo nito? Una,
Tandaan niyo po, laging may balik na mabuti ang katapatan sa Diyos at sa pamilya. Pag ikaw tapat ka sa Diyos, may magandang balik ito sa iyo. Pag ikaw tapat ka sa pamilya mo, may magandang balik ito sa iyo. Pero yung mga hindi tapat sa Diyos, hindi tapat sa pamilya, iba naman ang balik nito sa kanila. So, yung katapatan ni Judas sa pamilya niya at sa tatay niya, nakita yun ng Diyos. Nang i-volunteer ni Judah yung sarili niya para siya yung maiwan at hindi si Benjamin doon sa Egypt, nakita yun ng Diyos eh. The same concept ng lahat ng mabuting gagawin mo sa pamilya mo, lahat yun makikita ng Diyos. Kaya nga kung hindi ka manapamanahan ng gaya ng ginawa ni Judah sa pamilya niya, ikaw ang magpamana ng selfless compassion sa pamilya mo. Kung hindi ka napamanahan ng mga magulang mo ng ganong klaseng pamana, ikaw ang magpamana sa pamilya mo ng selfless compassion. Sa iyo magsimula ang tapat na pagmamahal sa Diyos. Sa iyo magsimula ang tapat na pagmamahal sa pamilya mo. Sa iyo magsimula yung generation na buong tapat na nagmamahal sa Diyos at sa pamilya niya. So hindi dahilan na hindi ka napamanahan ng mga magulang mo ng ganong bagay. No, pwedeng sa iyo magsimula ang isang tapat na generation na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kanyang pamilya. Simulan mo sa generation mo ang generation na hindi nang iiwan ng pamilya. Simulan mo sa generation mo ang generation na hindi nagkakait sa kanyang pamilya. At simulan mo sa generation mo ang generation na hindi nananakit ng pamilya. Alam niyo po, napaka-importante na kung hindi ka manapamanahan ng mga ganong bagay, makita mo na pwedeng sa iyong generation magsimula yon. And finally, ano yung mga specific na dapat nating ipamana sa ating mga anak? The inheritance of living a good life. Sino po naniniwala? Kung meron mang pinakapangit na maipapamana isang magulang sa kanyang mga anak, yung mga pangit o yung mga toxic na bagay sa buhay na ito, toxic na pananalita, toxic na pag-iisip, yung toxic na damdamin. Alam niyo po, kung meron mang pinakapangit na maipapamana isang magulang sa kanyang mga anak, yung mga pangit o yung mga toxic na emotion, what does it mean? Una, bilang magulang, iwasang magpamana ng mga toxic words at mga pananira sa kapwa. Sino po naniniwala? Toxicity begins at home. Totoo po ba yun? Hindi naman nila matututunan agad sa labas yun eh. Sa bahay muna natututunan ng bata ang isang bagay. Mabuti o masama, nagsisimulang matutunan ng isang bata sa loob ng tahanan. So huwag mong isipin na doon nila nakuha yun. No! Anumang bagay na nagsimula sa buhay ng isang bata, bago pa siya lumabas sa tahanan nila, bit-bit na niya yon. Alam niyo po, sino naniniwala? Malaki ang chance na ang batang lumaki sa tahanang palamura ang magulang, mamamana gawin ng magulang. Totoo po ba yan? Sino rito yung tuwan-tuwa pa, yung mga anak niya 2 taon pa lang natututo ng magmura? Totoo ba? May mga ganong mga magulang? Yung bang bago pa lang sumasayad yung paa sa lupa, marunong na magsalita ng mga pangit. Tuwan-tuwa yung mga magulang. Alam niyo po, again, ang isang bata na lumaki sa tahanang palamura ang magulang, malaki ang chance na magaya niya yung gawin na yon. Malaki ang chance na ang batang lumaki sa tahanang mapanira sa kapwa. Yung mga nanay na umaga pa lang nandoon na, yung CCTV na kagad doon sa kanilang barangay. Paglaki ng anak, malaki ang chance. Ganon din ang maging gawi ng anak. Alam niyo po, kaya nga ang sabi sa Proverbs 12:26, ang sabi doon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
Huwag iparinig sa anak yung mga salitang hindi naman niya dapat marinig. Sa mga magulang, huwag gawing parang biro yung mga mura, yung mga bastos na mga biro, yung mga green jokes. Huwag natin gawing normal sa buhay yon, lalo na sa bahay natin. At huwag gawing normal sa tahanan yung sinisiraan yung ibang tao. Ikalawa, bilang magulang, iwasang magpamana ng mga toxic emotion sa mga anak. Sino po naniniwala? Madaling mahawa mga bata sa emotion ng magulang eh. Totoo po ba yan? Yung mga bata, ang dali nilang mamana o mahawa doon sa emotion ng magulang. Highly contagious yung pangit na emotion. Tandaan nyo po, napakadaling makahawa nung pangit na emotion. Yung galit, yung hinanakit, yung inis, yung inggit, ang dali nitong makahawa. Kasi nga ito po ang totoo. Ang mga bata, mas sensitive sila doon sa tinatawag na social bias eh. Kaya nga madali silang magalit sa tao kahit wala namang ginagawa sa kanila ang isang tao eh. Bakit sila nagagalit? Kasi galit yung magulang nila sa kanya. Doon sa tao na yon. So yung mga anak, wala namang kinalaman sa kanila yung tao na galit yung magulang nila, pero galit na rin sila. Simply because, ito yung tinatawag nating social bias. Madaling mahawa ang mga anak sa emotion ng mga magulang. Kaya nga madali silang maghinanakit sa tao kahit walang ginagawa sa kanila, kasi nga may hinanakit ang magulang nila sa tao na yon. Kaya madali silang mainis sa isang tao kahit walang ginagawa sa kanila kasi inis ang magulang nila sa tao na yon. So lagi nating tatandaan, kung meron man tayong ipamamana sa ating mga anak, yung pagiging mabuting tao. Hindi mapanira sa kapwa, hindi mapagsalita ng pangit sa kapwa niya. So church, this is the message of the Lord for us this morning. Para po sa lahat ng mga magulang, sa mga magiging magulang, piliin lang ang ipamamana sa mga anak. Pamanang makakabuti, pamanang makakatulong sa anak, pamanang bubuo sa anak. Gaya ng pamana ng kaayusan sa pamilya, pamana ng laging pag-ala-ala kung paano sila itinawid, paano kayo itinawid ng Diyos sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Gaya ng pamana ng pagiging mabuting katiwala ng Diyos at ng kanyang pamilya. Alam niyo po, from your generations, simulan mo magpamana ng tapat na pagmamahal sa Diyos at sa pamilya mo. From your generations, simulan mong magpamana ng generation na hindi nang iiwan ng pamilya. From your generations, simulan mong magpamana ng generation na hindi nananakit ng pamilya. From your generation, simulan mong magpamana ng generation na hindi nananakit ng pamilya. And from your generation, simulan mong magpamana ng isang generation na hindi bumibitaw sa pamilya. Sino po rito ang prayers niya this morning? Lord, mula sa generation ko, wala nang masisirang pamilya. Sino po rito gusto niya, from your generation, wala nang magkakahiwa-hiwalay na pamilya? At sino po rito gusto niya, from this generation, wala nang mga magkakapatid na magsisiraan, magkakagalit, magkakagulo? Kundi isang generation na magsisimula na yung isang generation na buo ang pamilya, magkakasundo ang mga magkakapatid, walang siraan, walang nag-aagawan sa mga ari-arian. Sino po naniniwala? It is possible that from your generation, magsimula yung bagay na ito. At mula doon sa mga generation na nauna sa iyo, na mayroong pamilya na nasira, mayroong pamilya na nagkasakitan ng kalooban, pagalingin ito ng Panginoon. So this morning, I just want to pray prayers of
deliverance para doon sa mga nangyari na hindi maganda na ipamana sa atin ng mga naunang generation sa atin na pagkasira ng mga pamilya. Sino po rito gusto niya yon? This morning, i-cancel ng Panginoon yung spirit ng brokenness sa lahat ng pamilya. I-cancel ng Panginoon, hindi na natin maipamana pa sa mga anak natin ang hindi pagkakasundo sa loob ng pamilya. At mula sa generation na ito, magsimula ang napakaayos na pamilya. So pwede po ba tayong tumayo lahat? As we sing this song, let us continue to commune with the Lord. Yung mga minana mo mula sa iyong mga kanununuan pa na hindi maganda para sa iyong pamilya, pwede mo nang isuko ngayon sa Panginoon. At yung mga gusto mong ipamana simulan sa iyong mga anak, sa iyong generation, pwede mo nang angkinin na ibibigay ng Diyos sa iyo this morning. Sige po, again, as we sing this song, balikan mo yung mga hindi magagandang minana mo mula pa doon sa kanununuan mo na hindi maganda para sa pamilya. Pagkasira, yung mga broken families, yung mga hindi pagkakasundo ng mga magkakamag-anak, hayaan mo na this morning, i-deliver ng Panginoon ang iyong pamilya dito.